So bagong lahat, ito yung mga players na biglang nawala or posibleng mawala sa NBA. Maaalin sa naging reason ay injury, kontrata, or kaya posibleng maban ng 2021 after ng breakout season ni Montrezl Harrell nang manalo siya ng 6 Man of the Year. Nag-iintay na lang siya noon ng kontrata mula sa Clippers. At least max contract na 4 na taon na makukuha niya. Ang nangyari, bigla siyang lumipat ng Lakers dahil di umano pakiramdam niya undervalue siya sa Clippers nung time na yon. Mula kasi sa 18.7 rebounds, 1 block per game na meron 27 minutes, bigla siyang bumagsak sa Lakers ng 13.6 rebounds, 22 minutes per game. At nung papatapos na ang season noon, bigla na lang din siyang binabangko dahil hindi nagiging effective sa loob ng court. Pangalawa, nakuha din nila noon si Andre Drummond mula sa buyout. Prior pa doon, yung 2019 season, ito talaga yung unang breakout na taon para kay Harrell. Naging number 3 siya sa 6 Man of the Year voting na meron siyang 16.6 rebounds at 1 block per game, 26 minutes per game at nasa 82 games ang nalaro niya buong taon. Hindi lang yung pakiramdam niya na hindi siya binavalue ng Clippers kundi nasira di umano ang chemistry ng team sa bubble noong 2020. Bukod pa doon, nagkaroon din ng issue na mas pinapaboran di umano ng team itong si Kawhi. Doon kasi nagsimula yung pakiramdam niya na hindi siya binibigyan ng value ng team. Dahil noon pinayagan si Kawhi na i-manage niya yung kanyang load management sa San Diego at isa pa, may right si Kawhi na magsabi kung maglalaro siya or hindi. Siya yung biggest free agency signee nung 2019-2020 season. Para lang mapapayag si Kawhi na pumunta ng Clippers, ibinigay yung hiling niya. In short, nagselo sa treatment kay Kawhi itong si Montrezl Harrell. Nang second season dapat nitong si Harrell sa Lakers, naging trade piece siya para kay Westbrook. Mas preferred ng LA si Russ kaya napunta si Harrell sa Wizard. Same role pa rin naman kay Montrezl Harrell pero na-trade din siya noong mid-season sa Hornets. After matapos ang kontratang pinirmahan niya sa Lakers, naging minimum contract player siya para sa Philadelphia. Pumirma pa siya noon ng 2 taon, 1 taon doon player option. Nakalaro siya ng 57 games pero pababa na ang role noon ni Harrell. Nag-decline ulit siya ng player option at nakapirma pa rin naman sa Philadelphia. Kaso nung training camp nung 2023 papasok ng 2024 season, biglang nagkaroon ng ACL injury itong si Harrell at agad siyang winave ng Philadelphia dahil hindi siya makakalaro no ng buong taon. Naging pangpasikip siya sa roster no ng Sixers dahil nga sila no naghahabol ng championship para kay Joel Embiid na hindi naman nangyari din. 28 years old pa lang si Harrell nung nagsimulang bumagsak ang karir niya dahil sa injury. Matapos gumaling ng injury ni Harrell, nakapaglaro pa naman siya sa NBL Australia, China, Puerto Rico, tapos balik sa NBL Australia. Nawala nga lang ang value ni Harrell bilang isang 6 Man of the Year nung umalis siya ng Clippers. At nung nawala siya sa NBA dahil nagkaroon siya ng ACL injury na nangyari din naman sa Philadelphia, nasa 29 years old pa lang noon si Montrezl Harrell. Bata pa akong titingnan or nasa average age pa rin ng mga NBA player. Ito naman, posibleng mawala sa NBA or kaya maban. Depende na lang sa kakalabasan ng investigation kay Malik Beasley na ngayon 28 years old pa lang. Isa siya sa best 3-point shooter ng liga. May career average na 11 points, 3 rebounds, 1 assist, 42% sa field at 39% sa 3-point area. Almost 2.5 out of 6 per game mula sa beyond the arc. Last year sa Detroit, meron siyang average na 4 out of 9 mula sa 3-point area at merong 16 points per game. Pangalawa siya sa 6 Man of the Year voting. Ang nanalo noon si Peyton Pritchard na merong 14 points, 3 rebounds, 3 assists, 3 out of 8 mula sa 3-point area. Lamang si Beasley kumpara sa kanya kaso dinaan ni Pritchard sa palayuan ng tira. Kasama si Malik Beasley sa mga iniimbestigahan ng NBA ngayon, actually hindi lang liga kundi federal government ng US dahil sa gambling issue. Meron pa kasi si Beasley na kaso na $1.6 million dahil sa final na lawsuit ng dati niyang agency. Kinasuhan din siya ng kanyang celebrity barber, dentista, landlord at marami pang iba. Naharap siya sa financial at lawsuit na maraming naging problema si Malik Beasley.
Kaya di umano na-involve siya sa gambling issue. So iniimbestigahan sa kanya yung naglalaro pa talaga siya sa Bucks, hindi yung naglalaro sa Detroit. Pero naging unusual kasi yung ginagawa ni Beasley nung naglaro siya sa Detroit. Doon kasi siya nahalata. Kumbaga lusot na si Beasley, nahalata pa. Dahil nga sa mga ginagawa niyang tactic na panalo na or talo, umi-score pa rin naman siya na hindi na naman kailangan. Wala namang problemang umi-score, kaso kung paano siya gustong umi-score, doon kasi siya nakita or nahalata. Meron siyang nasa 27 games na umi-score siya ng 20 points pataas na meron dong 4 hanggang 9 3-point shot. Kapag mataas ang score ni Beasley, based sa stats, malaki yung tatamaan. Lalo na kung sa 3-point area pa nang gagaling yung mga score niya. Sa ngayon din, si Beasley ang top free agent na pwede pang makuha ng team dahil nga 16 points at almost 4 3-point shot per game na nasa minimum contract tapos 6 month pa, bargain yun. Nananatili pa siyang bakante ngayon dahil iniintay pa ang resulta ng investigation. At dahil sa reputasyon niya na posibleng ulitin ni Beasley yung ginagawa niya at yung isa pang problema niyang may financial issue siya dahil sa dami ng kasong binigay sa kanya kahit yung barbero nagkaso na sa kanya. Doon magdadalawang isip yung mga teams na kunin siya or papirmahin. Pwede naman papirmahin din si Beasley kaso nga lang kapag nagkaroon siya ng resulta sa kaso niyang binigay sa kanya ng federal government, doon siya pwedeng maban. Si Dion Waiters naman ang isa sa mga breakout season niya sa Miami Heat after ng stint niya noon sa Cavaliers at OKC. Sa Miami, nag-a-average siya noon ng 14 points, 3 rebounds, 3 assists. Meron pa siyang 41 and 31%. 4 na taon yon sa Miami. Nakakalaro lang noon si Dion Waiters na nasa average na 45 games per season. Kasabay kasi yun ng mga injuries. Pero nire-retain pa rin siya ng Miami bago nagkaroon siya ng issue sa team. Ang una kasi talagang pinagmula nun, nung publicly nag-complain siya sa role sa Miami na mula sa starting unit, binalik siya sa second unit. Sinuspindi siya ng Miami nun. Nasa Miami na din si Butler noong 2019-2020 season. Nung hindi naman siya naglaro ng isang game after ng suspension na binigay sa kanya, sinabi niyang meron siyang sakit. Nakita rin siya ng Miami management sa isang party na pinost niya sa IG account, another suspension ang binigay sa kanya. Bago siya nakapaglaro sa Miami, inabot ng 3 buwan. January na siya nakapaglaro ng 2020 season. Bukod pa doon, nahuli siya na yung Gummy Bears sinaksakan niya ng gamot kaya pala laging high. Doon na napuno si Pat Riley, tinuluyan talaga siya, tinrade papuntang Memphis at agad naman binitawan ng team. Muntikan siyang hindi makabalik sa NBA noon, pero dahil sa bubble na marami mga players ang ayaw maglaro during pandemic, doon siya nagkaroon ng 1-1 last chance. Yun talaga yung huli. Pinapirma siya noon ng Lakers ng kontrata dahil nga merong mga players ang ayaw maglaro din sa kanila sa pandemic. Doon siya naging champion. Pero after nun, wala nang team ang gustong kumuha sa kanya. Nasa 28 years old pa lang nun si Dion Waiters. So sinabi ni Dion Waiters nagsisisi siya dahil yung attitude at character niya ang naging reason kung bakit siya nawala sa NBA. Naging irresponsible at immature. Sinubukan niyang bumalik noong 2023 sa mga private workout sa Las Vegas pero walang team ang gustong kumuha sa kanya dahil sa kanya rin naman galing kung bakit walang team. At least si Dion Waiters meron championship nung nawala sa NBA. Yun nga lang, hirap siyang makabalik. So bago ko tapusin ang episode na to, parang mali yata yung na-caption ko pa. Mga former Lakers pala yung 3 na to.